In homes and screens our lights unite, classrooms stretch beyond four walls. Through every challenge day and night, our faith and growth still calls. Parents guide with gentle hands, teachers walk each step inside, together building future lands where values never hide. Though paths may shift and seasons change, our hearts stay close, our goals arrange. A journey set by trust and care, a mission we all share. These are the bridges we create, from school to home, from heart to heart. Learning grows and values shape, in every role we play our part. Work in progress day by day, hand in hand we find our way. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si Jean Kenneth M. Ilagan. Ako si Louis Benedict Ignacio. I am Albert Alvin H. De Jesus. This is Dr. Giselle Barion. This is Telma Maranya. This is Attorney Dwight Ramos. I am Dr. Evelyn Songko and I am happy to be with you. Ikinagagalak ko makasama kayo lahat sa isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Bridges. Excited naman ako sa introduction mo, Dr. Louie. And I'm really so excited to be here. It's really my pleasure to be invited here because this is a very good platform po. Not to be only bridging faith, hope, and love, but at the same time bridging the bond between the alumni and their alma mater. Kaya tayo meron sa Patusan as a culminating activity of our devotional practices to the Blessed Mother, because all devotion to the Blessed Mother should always lead to Jesus. Ang mga popular na issues sa mga Pilipino, no? Yung mga may kinalaman sa sikura, mga economic issues, trabaho, inflation. Pero kahit ganyan pa, makikita na ang mga Pilipino nagbibigay ng attention sa mga political issues gaya ng West Philippine Sea issue. We need our future generations to meet their own needs without sacrificing also yung mga needs natin na nararanasan natin ngayon. So we need this clean air, malinis na hangin, malinis na tubig, yung lupa natin hindi pa poison, then okay pa yung mga karagatan natin, okay pa yung mga kabundukan natin. O kaya naman dati maayos ang pagsasamahan ng mag-asawa, bigla na lang may nangyayari na hindi nila inaakala at yung kanilang family bond humihina. Pati yung relasyon nila sa Diyos biglang humihina. I love you. I love Jesus, Holy Spirit, and Mama Mary. Thank you and God bless. But it's not out there to, use taxpayers. Di pag nalugi yung taxpayers, di mo babawasan yung magbabayad ng tax. First and foremost, we embrace change. We need to cultivate our passion for learning and to be flexible based sa Thomasian values ng commitment, competence, and compassion. Go back to your core. When things are really, really tough, when you're going through transitions, when you're going through changes, go back to who you are as a person and as a leader. And at the same time, yung core values natin as Thomasians dati, perfect din parate as a guide for me. Always have to be competent, you always have to be committed, and more importantly, the compassion side of it is gonna be your edge in any kind of workplace that you're gonna be working. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Hello, good afternoon, everyone.
Stability, financial stability is everyone's concern, everyone's aspiration, everyone's goal. And we know that effective cash management, effective cash flow management is the cornerstone of financial stability. By implementing spending habits, creating multiple income sources, and addressing debt proactively, one can pave the way to a secured future. So in today's episode of Bridges, join the conversation, discover and learn the most effective strategies in managing your finances and the steps to take in improving your financial health. So, good evening once again, wherever you are, all Tomasians out there. Okay, welcome. Welcome to Bridges. And today's episode is, okay, Money Made Simple. Master your cash flow and conquer debt. Okay, all right. So I hope we have a very fruitful afternoon today, especially with our very special guest, an expert in the field to talk more about a very interesting topic for today. But friends, before we proceed and introduce our guest, please like and share our Facebook page and follow and subscribe to our Tomasian Alumni Community or TAC YouTube channel and also the Carl Balita FB page. And of course, our episode for today is sponsored by the College of Commerce Alumni Foundation, Inc. and the UST Alumni Association. Okay. At this point, excited na ako to introduce our, expert, a very illustrious and most sought after speaker, resource person, lecturer in the field of financial wellness. Okay. She has been doing this speaking, teaching, engaging in the field, engaging people from all walks of life, mga teachers, workers, mga sari-sari store owners, even students, di ba? In the field of financial wellness or financial wellness and financial literacy. Okay. She has made her mark in also in the field of banking where we met. No, we are presently members of the Bankers Institute of the Philippines, who's also one whose advocacy, one of its advocacy is financial literacy. And then she is, to mention, she is a pioneer in the development of the ATM network in the Philippines, where she has built expertise in electronic banking in the early 1990s. So I've said her audience consisted mainly of employees in the local government, community workers, teachers, even corporate workers, association members, university and high school students, and she hopes to reach more out to more individuals through Bridges today. Her personal mission is to uplift the Filipino people through financial literacy and financial coaching. Ladies and gentlemen, let us welcome Miss Criselda Barcena Santillan, or Chris to her friends. Thank you very much, Miss Irene. You did Hello, not introduce Chris. yourself. Hi. Yeah, I'm so excited kasi. Sige, by the way, ikaw ang inauna kong introduce. Sige po, ako po your host today, Irene Arroyo. I'm a Tomasian graduate from the College of Commerce. And I used to be a banker in my active corporate life. Now I am retired and
we together with Chris, we have this yan nga, financial wellness and literacy advocacies to help many people, especially those who really well need this kind of literacy in terms of money management. All right? Um, Yun na nga, sabi ko nga, as a graduate of the University of Santo Tomas, um, yung values na in-instill sa akin, I'm sure also with Miss Chris, no, na in helping people, no, through, well, the skills that we have acquired. Okay, we want also to empower everybody, no, to help. And this is one way na, di ba, na we can do in our own little way to impart whatever we have learned in life in terms of money management. Okay, but siguro pati dun sa mga anak natin, ganun din because we need everybody. We know that we need to start them young, no? Para as they grow and as they like really earn a living, they would know how to handle their finances. Yes. Okay. Diba? Miss Chris, So, so, okay. magandang hapon o magandang gabi, paggabi na sa lahat, sa Paggabi na inyong nga. lahat. And this can be watched any time of the day, I understand. Podcast to, di ba? So, magandang araw po sa inyong lahat. I am so happy to be here. I'm very honored to be invited. And maganda, may bago tayong outlet or bago tayong channel for expressing and for helping out. Alam mo kasi, Miss Irene, Irene na lang, itinuturo. ikaw O talaga. sige, Irene, ikaw kasi Miss Chris mo ko eh. Anyway, hindi kasi itinuturo sa paaralan, di ba? Maski college na, hindi itinuturo yung ano, yung tamang pangangalaga ng pera. So financial literacy is not taught in schools. So what happens is trial and error tayo natututo. Okay kung ang mga magulang natin naturuan tayo, but we experience money in different ways. Sometimes it's positive, sometimes it's negative. Ang nangyayari pag trial and error, maaring magkakautang, di ba? Matututunan natin na, naku, kailangan palang pagkasyahin ng ating kinikita. Kung hindi, ayun na. We're deep in debt. And what happens is, we fall into problems which grow. Why will it grow? It now affects our relationship. It affects our anxiety levels, our mental health. Kaya, advocacy ko talaga yung iangat ang Pinoy through financial literacy kasi nakikita ko kung mas matututo ang ating mga kababayan, lahat tayo, pati ako, pati tayo, Irene, di ba? Pag natuto tayo sa tamang pangangalaga ng ating kaperahan, ilalago ang ating buhay. Mailalayo tayo sa kapahamakan, di ba? At ay mabuhay ng matagal na komportable. Yan. Yan ang ating pangarap or mithiin para sa lahat. So sana yung mga matuto dito, gamitin ninyo yung matutunan at saka i-share ninyo, i-share sa iba para lahat maaari ding matuto. Yun nga lang, maiksi lang tong program natin. So we'll just get down to tips, we'll try to cover as much as we can, di ba? Ngayon. Oo. So, let's start na. Let's not waste our time para to get the most out of the afternoon or evening session nitong Bridges natin. Kasi Tama. ito, di ba? Ito, I think, yung mga topic na mga whether na we like to cover is about like yung mga financial goals natin, yung personal goals natin, how to manage yung inflows and outflows natin, which consists of our income, di ba? Tama. Tapos yung how to spend yung income na yun. So this will give us some formula, di ba? Para guidance lang naman, not exactly talagang to that. Oo, no. Tapos yung budgeting, 'di ba? As we Konti, yes. yeah, oo. Kasi minsan pagka lumaki ang kita, talaga kaagad na ano ba tinatawag doon? Tinataas na yung lifestyle na Yes, pero oo. parang kuminsan parang
nabubuhay ka na that level, tumaas ang kita mo, pwede mo namang i-maintain para mas malaki yung Mm. savings mo, di Tama, tama ba? yan. Ay, Oo. Kung yung may savings pa. oo, Kung may tapos, savings, di ba? di, mamaya, Tama. turuan natin yan. O, True, true. talking about savings. Let's O, get into that. pwede pang yung malilit na kita, may kita, may savings ba? Kung minsan yan ang tanong eh. Wala akong savings, puro, di ba? Puro Oo dadaan nga. yung sweldo sa kamay ko, tapos wala na, di ba? And then, Oo. syempre to prepare for the future, kailangan meron din tayong investments. At saka yung protection ba? Like Oo. yung insurance, taga-insurance. Tama. Yan. Tingnan natin. Oo. Ang Di ba? dami natin kailangan i-cover. So we will Oo, pero touch on them all. We'll touch i-cover on, mo din yeah, yung we'll try to touch on yung them all. retirement planning kasi sa age Oo. natin, di ba? Anyway, sige, mag-umpisa Pero na tayo. alam ko na may napanood ako sa Bridges na session. Ang ganda-ganda nung event na yun eh. Anong episode na yun? Episode ano? On investments. Meron na ako napanood sa Bridges na episode on investments. So today, we will not focus on investments. We will focus on your personal financial management. Diba? Tapos syempre sa dulo, tatouch tayo ng konti dyan kasi kailangan matuto rin tayo kahit papano na mapaghandaan ang ating kinabukasan. Investment yan papasok. Yeah. Siguro maganda, Irene, let's start with a check-up. 'Di ba? Kasi ina-assume natin na ang mga audience natin may problema sa financial. Meron nga ba kayong problema sa financial? Parang Okay. doktor, nagpapa-check up. Pag Anong may sakit problema? tayo, di ba, papa-doktor, titingnan. Oo nga, may magla-laboratory ka, makikita mo kung meron kang sakit. So, meron lang naman tayong simpleng-simpleng check, 3-point check. Alright. Kung are you financially healthy? O, di ba? So, unang tanong, na do we meet our financial obligations on time? Kailangan mo bayaran ang kuryente, tubig, di ba? Kailangan mong bumili ng pagkain, yung mga pangangailangan natin. Natutustusan ba? Di ba? Pag may gusto kang bilhin, nabibili mo ba? O yan. Yung mga nakikinig dito, pakisagot ninyo. Yes? Yes? Yes. 1 point? Yes. Okay. Pangalawa, pag nagkaroon ng hindi inaasahan, emergency, may nagkasakit, nasira yung bubong, ay, naku, nagka-emergency kami kanina, natanggal yung valve sa banyo, di ba? Bagong lagay, natanggal. So, emergency. Meron ka bang panggastos kapag may emergency? Point number 2. Yes pa rin ba? Yes pa rin ba kayo? Healthy pa rin? O, And for sige. emergency, sickness, yan, accident. Dapat may emergency fund ka, di ba? Pangatlo, ito usually yung marami bumabagsak eh. Meron kang funds, may pera ka para matupad ang iyong mga pangarap. Sige nga, taas ng kamay sa mga nakikinig dyan. Tayo ba may funds para matupad ang pangarap natin sa buhay? Di ba? Healthy daw tayo kapag lahat yung tatlong yan, yes. Okay? Or kung yes man, sufficient ba? Oh. Magkakasya ba? O di ba? So, alam niyo naman, tumataas ang mga presyo ng bilihin and so on. So, marami tayong kailangan tignan para malaman kung kasya ba yung ating pinansyal. Yeah. So, alam nyo, kung gusto nating ayusin ang ating kaperahan, so ikaw ba, Miss Irene, financially healthy? Sigurado ako financially healthy ka. Huwag ka na sumagot. Yes ka sa tatlong bagay na yan. Edad ko na to. Wala ka nga sa question dyan yung kung meron ka bang utang eh. Pwedeng idagdag yun. Yan, takot ako dyan. Wala akong Dapat utang. walang utang. O kaya yung utang kayang bayaran, di ba? Marami pa dyan yung ari-arian mo. Di ba may assets, mga ari-arian mo. Pag binenta mo ba lahat yung ari-arian mo, kaya niyang bayaran yung utang mo? Okay, wealthy ka. Pero pag binenta mo lahat ng arian mo, mas malaki ang utang mo. Wala. Bankrupt yan. Irene, o, di ba? So, how do we go about this? Alam nyo sa sarili nyo kung kayo financially healthy o hindi. Tama? So, let's move on. Let's assume na kailangan nating matuto. Di ba? Unang-una, kung gusto nating matupad yung ating mga pangarap, doon na lang tayo magsimula kasi yun yung maraming bumabagsak eh, di ba? Paano magsisimula yon na matutupad ang pangarap mo? Kailangan yung pangarap mo
gawin mong ano, Miss Irene? Ha? I-visualize mo siya, di ba? Visualize mo siya, gawin mo siyang goal, di ba? Goal, oo. Tama. Yung mga pangarap natin dapat maging goal. Siguro, ay alam mo ba? I heard that there was a project, Dream Project PH ang pangalan ng project na yon. I don't know what year they did it, pero sinabi sa project na yon, research, 8 out of 10 Filipinos do not have a dream. Translate ko, 8 sa 10 Pilipino walang pangarap. Tama? Hindi yan panaginip, dream, pangarap, 'di ba? Nakakalungkot, 'di ba? Kasi kung wala kang pangarap, sige na lang kung saan ka dalhin ng agos, kung ano na lang Eh, mangyari sa buhay mo, ganun, 'di ba? kasi baka busy sila yung day to day, how to live from day to Mm-mm. day, di Day to ba? day. Oo nga. Oo. So, Yun. kailangan may pangarap. Kaya although financial management ito, pinag-uusapan natin yung pangarap kasi kung wala tayong pangarap, paano matutupad yung maganda sa buhay natin? Kasi ang pangarap, something maganda, di ba? Something na gusto natin. And that should be your North Star para lahat ng Yes. gagawin mo today is towards achieving your goal, di ba? Ganun siya. Oo. Meron kang pathway, parang Oo. ganun, di ba? Di ba kapag nagtutalk tayo, kasi madalas ginagawa namin to with Miss Irene yung sa Bankers Institute of the Philippines. Tinatanong ko yung mga nakikinig, anong inyong pangarap? So sabi ko, sino gusto yumaman? Taas ng kamay. Di ba? Mm. Minsan nag-talk ako sa mga indigents, wala ko konting gusto yumaman, pero sabi ko, sino gusto magkaroon ng sariling bahay? Aba, halos lahat nagtaas ng Mm. kamay. So pag nangangarap ka halimbawa na gusto mo magkabahay, hindi mo sasabihin sa sarili mo lang, gusto ko magkabahay, period, kalimutan. Hindi. Work. Kailangan, gusto ko magkabahay, imaginein mo na, di ba? Ay, rin Yeah. ano gusto mong bahay? Oh, 'di ba? Ilan Siyempre na kaya bahay maganda mo? yung may pangarap pa rin no hanggang ngayon. O gusto mo magkabahay, isipin mo, gusto ko ba sa syudad? Gusto ko ba sa Ah, probinsya? Gusto ko ba sa tabing dagat, 'di ba? yeah, Alam mo yeah. 'yon. Tapos, ilang palapag? Anong Mm. kulay? Anong material? Kahoy ba? Semento ba? Bakal? Mm. Condominium ba o bahay at lupa? Di ba Mm. ang dami mong kailangan pag-isipan? Isipin mo yon at saka imaginein mo. Tapos, alam mo, pag nangangarap ka, nandun ka na. Nandun ka na. Hindi yung balang araw, gusto ko magkabahay. Hindi! Meron akong bahay. Tapos imaginein mo na yung sarili mo. Nasa kusina ako, nagluluto ako ng mabangong, ano ba bacon. Nagluluto ako ng bacon and eggs. Amoy na amoy ko, ang sarap. Nakikita ko yung mga halaman ko sa hardin, namumulaklak na. May puno ako ng kalamansi, namumunga na. Na feel mo. Naririnig ko, naaamoy ko, nakikita ko, nararamdaman ko. Yung iba, Miss Chris, talagang Mm-mm. sinusulat nila yan. Tapos, Yan. to suggestion, nakapaskil doon sa, yung iba nga sa ceiling para pag natutulog, Pag kilala yung, natutulog, tama ka di dyan. ba? O kaya sa True. salamin, doon sa dresser mo, para everyday, nare-remind ka ng iyong goal or your dream. Di Tama. ba? Ngayon, o di siyempre may pangarap ka na, kailangan mo gawing goal. Paano? Pag na-i-imagine mo siya, alam mo na kung 3 palapag, ilang milyon kaya yan. Ganon, di ba? Mapepresyohan mo. Tapos ang pangarap, ang goal, dapat merong deadline. Pag Mm. sinabi mo sa loob ng 5 taon, 5 taon, hindi 5 taon running, di ba? Baka umabot ka na ng 55, 65, sasabihin mo sa anak mo, magtayo ka nga ng bahay. Eh di hindi na pangarap, panaginip na lang, di ba? Mm. Dapat pangarap yung ikaw, tutuparin mo. O, di ba? Kaya kailangan smart goal. Alam mo kung ano gusto mo, Mm. kailan mo siya gusto, Mm. magkano aabutin yan, what will it take, Mm. and kailangan ka umaksyon. Planuhin mo na. Mm. Planuhin mo na. So, Mm. imaginein mong nandun ka na, ang utak natin, tutulungan tayo. Pag ini-imagine natin, matutupad yan. Mm. Yeah. Promise, promise, Mm. matutupad yan. Mm. So, syempre, kailangan may disiplina. Di ba? Mm. Nangarap ka na, may goal ka na. Paano Mm. mo ngayon matutupad yung goal mo? Ano, Miss Irene? Hindi naman yan basta kusang mangyayari, di ba? 'Di ba? Oo nga, Oo, kailangan kailangan kumilos. action. So Oo. simula, disiplina. Mm. Self-discipline. O eto Mm. na po, ito na yung pag-uusapan natin. Sabi, money made simple. Simple Oo. lang. Mm. Simple lang. Alam mo, ang pera, tool yan eh.
maraming tao nai-stress sa pera, di ba? Minsan ako din, di ba? Nai-stress sa pera. Pero isipin mo mabuti, hindi yung pera ang nagpapastress sa'yo. Posible kawalan ng pera. Posible yung sitwasyon mo kung may utang ka. Ang nagpapastress sa'yo, yung sitwasyon mo. Pero yung pera mismo, walang kasalanan yung perang yan. Ang pera, kailangan makita mo siya bilang isang tool. Ano ba Tagalog tool? Pwede mong maging kaibigan, pwede mo maging kasangkapan, gagamitin mo yan para matupad ang iyong pangarap. Okay? Tool. Ang isip natin, kasi minsan galit tayo sa pera. Pag galit tayo sa pera, hindi tayo magkakapera. Ganon, di ba? So, titingnan mo, unang-unay mindset natin, ang pera ay isang bagay na napapasama dahil sa nilalagay na halimbawa, meaning sa kanya, 'di ba? Or kung paano siya gamitin, halimbawa sa korupsyon, ganyan. O kaya yung pag nagkakaroon ka ng maraming utang, baon na baon ka sa utang, iniisip mo pera ang problema. Pero sa totoo lang, nasa habits natin nasa pananaw, nasa experience natin. So ngayon, matututunan natin, paano mo tatanggalin yung mga ganyang experience? At ang number one, yan, master your cash flow. Master your cash flow. Ano ba ang cash flow? Miss Irene, cash flow. Yung cash flow mo, yung cash, may inflow and may outflow. Yes. So, yan, di ba? So, lahat ng perang pumapasok in. Ano yan? Sweldo, allowance, ayuda, pag may nagregalong ninong, pag may nagpadala galing sa abroad, lahat ng pumapasok, cash in. Lahat ng lumalabas, cash out. Formula ng cash flow, cash in minus cash out equals cash flow. Di ba? Net cash flow. So, simple lang yan tatlo ang pwede mangyari nun. Kung mas malaki yung pumapasok, mas konti yung lumalabas, aba, okay yan. Disposable income, di ba? May pera ka, may extra money. Pag naman kabaliktaran, mas malaki ang gastusin kaysa yung pumapasok, problema yan, di ba? Yan yung sinasabi nating nagkakautang. Correct? Meron naman yung mga sobrang metikuloso. Kung magkano yung kinikita nila, eksakto yun ang ginagastos. Ang problema doon, paycheck to paycheck ka nabubuhay. Pag merong na iba, merong hindi inaasahan, patay. Patay. Di ba? Utang ang kababagsakan niya. So ano ang sikreto sa proper cash flow management? Pagkasyahin ang kita. Live within your... Yes, tama. Live within your means. Yung kinikita mo, pagkasyahin mo sa mga gastusin, di ba? O, kaya lang sabi mo, Miss Irene, piga ko na talaga. Pigang-piga na, hindi magkasya Ano gagawin mo? Manap ng iba pang mapagkakakitaan. Tama. Kailangan dagdagan ng kita. Kasi arithmetic lang yan Yung kita minus gastos, cash flow. Kung gusto mo positive, babaan mo ang gastos, taasan mo ang kita. Tama? So, lahat tayo may kita, may gastos. Ano ang sikreto sa proper cash flow management? Alam mo kung magkanong kinikita mo. Alam mo kung saan ka kumikita, kailan siya pumapasok, magkano, gaano kadalas, ganon. Lahat ng tungkol sa kinikita mo, dapat alam mo. In the same manner, lahat naman ng ginagastos mo, dapat alam mo. Siyempre, sa dami ng ating mga pinag-iisipan at ginagawa, hindi pwedeng memory lang yan. So ano, Miss Irene, ano dapat gawin? Maglista. Maglista. Tama ka dyan. Maglista. Kailangan nakalista. Meron tracker. Diba? Graduate. Correct. Hindi ka kailangan graduate. High school graduate, pwede maglilista. Maglista. Pero, di ba mga kausap natin, mga graduate ng UST, marunong maglista yan, di ba? Alam mo, kadalasan may mga ina-advise ako. Kasi I'm a financial consultant in a company that provides employee assistance program, meaning, marami silang mga corporations na kliyente, yung mga empleyado ng korporasyon na may problema sa pera, humihingi ng consultation. Yun, meron ako one-on-one.
Marami nagkakaproblema sa pera. Marami may utang, ganyan. Ang ang akala nila, pag tinatanong ko kung alam mo ba yung cash flow mo, o sige, magkano kinikita mo, magkano gastos. Ang nire-record ko lang yung mga yung mga importante o kaya yung mga malalaki o yung mga nako, upa, tubig, ilaw, yun ang nililista nila. Alam niyo pagkain, hindi nililista. Yung pagkain kadalasan yung pinakamalaki. O Oo. kaya pamasahe, o kaya humingi yung anak, binigyan. It's the little things that add up, 'di ba? Yung mga maliliit. Pag pinagsama-sama mo, minsan mas malaki pa yan. Kaya at the end of the month, kung saan napunta yung pera ko, di nila alam. Oh. Hindi kasi nilista yung maliliit. So walang malaki, walang maliit, ilista. Ilista talaga. Tapos gumawa ka ng cash flow statement mo. Sa kaliwa, magkano kinikita mo kung meron kang sweldo, meron kang sideline, meron kang paupahan, meron kang pera na kumikita ng interes, meron kang pautang na sisingil mo. Kung lahat na pumapasok sa kaliwa, lahat ng lumalabas sa kanan. Bottom line, sabihin mo, o sige, compute mo. Mamaya ha, pagkatapos nito, compute mo na. Compute nyo na. Positive ba o negative? Kung positive, okay ka. Anong pwede mong gawin kung positive? Pwede kang mag-ipon. Pwedeng meron kang i-goal na pangarap na pag ipon mo na yung kailangan mo, matutupad yun, di ba? Pwede kang magplano, magnegosyo, di ba? Pampuhunan. Marami kang pwedeng gawin kung positive ang iyong cash flow. Okay ba yon, Miss Irene? Yeah, of course, di ba? Oo, sa You totoo keep track. lang. Oo Oo. nga, tama. Sa totoo lang, ang cash flow management, sinabi yan ni Miss Irene kanina, maalala ko, the cornerstone ba yung term mo? Yeah, cornerstone Cornerstone, may sentence kang of binanggitin na financial stability is effective is cash flow management. effective cash flow management. So kung gusto natin maging stable tayo financially, ibig sabihin, we must manage our cash flow. Okay? Okay, okay na okay. So, yung kahalagahan talaga ng managing our cash flow is, yun ang pinaka-basic. Basic skill. Okay? Gusto kong yumaman. Dapat alam ko yung cash flow ko. Gusto kong mangutang para magkabahay, cash flow, balik yan. Para meron ba akong kayang pambayad sa utang. Gusto kong mawala ang utang ko. Gusto kong makabayad sa utang. Cash flow management yan. Gusto kong mag-invest. Cash flow management yan. Kung ano man gusto mo tungkol sa kaperahan, cash flow management ang kailangan mong matutunan. Kaya yung title natin, Mastering Cash Flow, is very important. Oh. Okay. Siyempre, gusto mong bawasan ang gastos, di ba? So, Paano mo babawasan ang ito gastos? na yung sagot sa tanong, anong klaseng management? How do you manage? Yes. Di O ba? tama, yan. Sige, Yan. Miss Irene, Oh. paano mag-manage? Paano mag-manage? Yan. Mm. O anong ma-manage mo muna, di ba? Yung mga gastusin mo, di ba? Gastusin mo. Yun ang mas madali kasi Yun na may mahirap magdagdag control ng ka eh. kita eh. Oh, Hindi ka diba yung ma-promote. kita? Oh, yun siguro given ano. So ang makokontrol mo, 'di ba? Mamamanage mo mas effective yung paglabas Expense mo. yung Tama. expense mo, oh, 'di Ang ba? tawag doon, spend wisely. Mm. O, di ba? Para ma-manage ang cash flow, kailangan you know how to spend wisely. Yung tamang paggastos. Ang sikreto sa spending wisely, spending wisely, the secret, dapat alam mo yung pagkakaiba ng iyong mga pangangailangan sa kagustuhan. Tinatawag Needs dito, needs versus versus wants. wants, di ba? Alam ba natin? Miss Irene, gawa ka nga ng quiz, needs versus wants. Ano ang Anong mga needs natin? needs Ah? natin? Yung kailangan mo para mabuhay. Pagkain, di ba? Ay, natutunan natin sa elementary yan. Food, shelter, clothing. O, di Clothing. ba? Pero dahil nagtatrabaho tayo, kailangan nating mamasahe, transportation na din. Kailangan natin ng baon o ng damit na tugma sa ating trabaho, need na rin yun. Ang wants, yung tipong pwede ka mabuhay maski wala yun. 'Di ba? Pwede ka mabuhay. Pero alam mo ba,
hindi naman lahat ng want masama. Ano ba ang mga wants? Sige nga, example nga, Miss Irene, ng Mga wants. branded na mga... Branded, tama. Louis Vuitton. O kaya, Yung mga bisyo, transportation, yung car, kotse, nagiging kotse. needs na ba? Kasi Depende. May yan, di na-encounter ba? ako eh. Na-encounter akong ganyan eh. Kung Oh, yung lugar nila, wala talagang, alam mo yung mga liblib na lugar, transport. kung gabi ang trabaho mo, kailangan mong lumakad. May need pa rin yun. Iba-iba ang experience ng bawat tao, bawat pamilya. So, nasa sa inyo para mag-decide. In fact, kung mag-asawa kayo, tapos gusto nyo i-manage pera nyo, kailangan kayo mag-usap. Kung mga anak nyo malalaki na, isama ninyo sila. Ano ba ang ating needs? Ano ba ang ating wants? Ang aircon ba? Need ba talaga yan? O sige, sobrang init. O sige, need yan kapag matutulog ka na. Pero pag madaling araw, gumawa kayo pero may timer, alam mo yun. Para pag madaling araw, maginaw na, mamamatay na lang yun, ventilador na, ganon. So, you decide, mag-aaral ba ang mga bata sa eksklusibong paaralan? Need ba yon? Kung hindi mo ma-afford, o sige, doon na lang muna sa hindi masyadong exclusive. O di ba? State University, public school. Kung ano naman, elementary, Oo, tsaka high school, ganon. tsaka na lang pag college, pwede rin, di ba? Ganun. Tama. So, but spending wisely is actually a personal decision. Di ba? It's a personal decision. Meron mga wants na kaaya-aya naman, nice to have. Halimbawa, gusto mong magbakasyon. Pwede mo tayong mabuhay maski walang bakasyon eh. Kaya lang pag nagbakasyon ka, na-recharge ka, refresh. Lalo na kung kasama mo yung mga minamahal mo sa buhay. Pagbalik mo sa trabaho, inspired ka. O, di ba? So, nice to have yan. Pwede mo schedule. Halimbawa, pag bisyo naman. Halimbawa, gambling. O, nako, gambling. O kaya, vice, sigarilyo, alak. Alam mo yung makakasama pa sa iyong kalusugan. Ayun, iwasan mo na lang. Talagang iwasan mo na talaga yun. Kaya yung frequently dining out. Yan. Restaurants, So, di ba? ang sikreto ng spending wisely, pagbigyan mo, kailangan mo hindi lang pagbigyan, kailangan matupad ang mga pangangailangan. Bakit? Kasi hindi ka mabubuhay. Pero yung mga kagustuhan, pwede mo yan i-budget, pwede mo yan i-schedule. Kunwari gusto mag-Jollibee, wag linggo-linggo, once a month na lang. Ganoon, di ba? So, depende sa kung ano yung estado mo sa buhay, kung ano yung nakasanayan, ano yung pag-uusapan ninyo ng pamilya mo na kaya ninyo. Kung afford naman, yan, schedule mo yung mga wants. So, ang napakahalaga, pag ikaw ay bumibili, tanungin mo yung sarili mo, kailangan ko ba talaga to? Do I really need this? Yeah. At wag kang napapadala sa mga sale. O kaya, nako, meron siyang ganon, kailangan ko din. Nako, wag padadala sa ganon. Pag meron kang gustong-gusto, pero alam mo, hindi mo talaga pangangailangan, kalimutan mo muna, talikuran mo, matulog ka muna, iwan mo. Kung gustong-gusto mo pa rin, kapag wala na siya sa harap mo, iniwan mo na eh. Gustong-gusto mo pa rin, kahit na mapagod ka pa para balikan siya, pwede mo nang bilhin. Kung talagang, alam mo, kasi kung minsan, out of sight, out of mind. So kaharap mo, gustong-gusto mo. Pero kung mapigilan mong sarili mo, madisiplina mo sarili mo, talikuran mo siya, pag-isipan mo, pag wala ka na doon, top of mind pa rin ba? Talaga bang hindi mawala yung pagkagusto mo sa kanya? Ayun, di sige, pwede mong balikan. Pero kung hindi naman pala, o ba, nakatipid ka na, na-save ka na. O, di ba? And always negotiate the best deal. Alam mo, pag magaling ka mag-negotiate, marami kang matitipid. Siyempre, look for the best quality, pero yung manenegotiate mo ang mga deal mo. Okay? So, ayan, we can manage our expenses by spending wisely. Tapos, alam mo, Miss Irene, kapag alam mo na yung expense level mo, i-check mo ngayon kung lahat ba nagawa mo na para i-manage down siya. Ang isang paraan yan, titingnan mo, ilang porsyento pupunta sa aming pagkain? Ilang porsyento pupunta sa rent, 'di ba, sa upa? Ilang porsyento sa mga damit? Makikita mo ngayon, fair ba 'yan na mas malaki pa yung porsyento pumunta sa damit kaysa sa pagkain? O mga magagadon, 'di ba? Doon mo malalaman kung saan ka pwede pang meron ka pang pwedeng Bawas-bawas, di ba? bawas-bawas.
Pero kung yun na nga, piniga-piga, hindi pa kasya, o kaya may extra pero not enough para sa emergency, not enough para sa pangarap, or not enough para magbayad ng utang, aba, ay kailangan mo nang dagdagan yung income. Di ba? So, pag gusto mong mag-budget, di itong pera mo, ito yung gastusin mo, mas malaki, o mas malaki, mas maliit. Pag mag-budget ka, isipin mo na how much dapat para sa pagkain, para sa upa. Lagyan mo na ng presyo. At ang suggestion ko sa budgeting is what we call zero-based budget. Ang ibig sabihin, yung lahat ng cash in mo, lahat ng kinita mo, ilagay mo sa budget. I-allocate mo lahat. Lahat. Okay? Hindi ko sinasabing gastusin mo kaagad lahat. I-allocate mo lang. Ibig sabihin, ito pupunta sa upa, pupunta sa pagkain, pupunta sa kuryente, pupunta sa tuition fee, sa allowance, sa pamasahe, lahat, grocery, ganyan, lahat. Sa insurance, sa kung ano-ano pa. Pupunta lahat doon. Yung natira, pupunta sa ipon ko for emergency fund. Pupunta sa ipon ko para sa tuition fee, para pag nagbayad ulit ako tuition fee ng mga anak ko next year, meron akong pera. Hindi ako utang. Pupunta para sa kung may ma-ospital, magkasakit. Lahat i-allocate mo hanggang maging zero. Yeah. Okay Tama. ba yon? Okay ba yon? Hanggang maging zero. Hanggang maging zero. Kasi kung hindi mo i-allocate lahat, akala mo may pera ka. Akala mo. Di ba? Akala mo may pera ka, pero meron ka palang dapat paglaanan. So, kapag naka-zero-based budget ka at lumapit yung iyong kaibigan, sabi, tara, mag-ano tayo, mag-happy-happy tayo. Titingnan mo, magkano ba yung budget ko pang happy-happy? Pwede naman eh. Ay, naku, nagamit ko na last week. Next month na lang, pre. Next month na lang kasi boost na yung budget ko. Kahit na may pera ka pa kasi nakalaan naman dun sa para sa anak mo, para sa kung ano-ano. So, budgeting is a very powerful tool para kayo makamanage ng inyong kaperahan. So, talaga, And, ano yan, masinsinan talaga na pag-allocate at o, di ba? Oo. Pero hindi ka pwedeng mag-budget kung hindi mo muna alam yung cash flow mo. Mm-mm. Kasi doon magsisimula yun eh. Magkano kinikita ko, magkano gastusin ko, titingnan ko ngayon, ano pa maayos ko, tapos gawa ako ng budget. Siyempre, alam mo, hindi tayo perfect. Huwag mo expect na agad-agad, uy, nasunod ko budget ko. Of course not. Learn to forgive yourself. Kasi hindi tayo perfect. Minsan yung inestimate mo, kala mo lang kasya, hindi pala kasya. So, every end of the month or every end of the week, reviewin mo. Ay, mali pala ako dito. Sige, sige, adjust natin. Ay, ito sobra pala inallocate ko, bawasan natin. Ganon, trial and error. Mainam na mag-trial and error ka sa pagbabudget kaysa mag-trial and error kang nagka-utang-utang. Tama? O, di ba? So, Discipline. yeah. Sige, sige, Miss Irene. So, kaya nga, 'di ba? So, ang sabi nga nila, ito, lagi ko naririnig to sa mga advisors, no, financial advisors. Pag yung the ideal way of saving is to set aside first yung savings mo bago yung expense. Mauna muna. Sabi, kasi Tama. baliktad eh. Usually baliktad eh. Gagastos ka muna, kung ano yung natira, yan na yung savings mo. Pero for this more disciplined yung way of managing your finances, tama. Yung savings ang iuna mong ialis. Parang kunwari isipin mo ay parang nagastos mo na, ganun, di ba? Pag nag-budget ka, magagawa mo 'yon. Kasi tanungin natin ang audience. Ikaw ba ay yung una, yung gagastusin ko muna, pag may natira, makakaipon ako. O kaya kung may natira, pwede ako mag-Starbucks. Ay? O pag may natira, pwede na ako manood ng sine. Ay? Di ba? So, opportunity to save lang yon. Kung gastos ka ng gastos, pag may natira, makaipon. Ano yan? Hit or miss, di ba? Pero ikaw ba ay yung pangalawang klase ng tao na pagkakuha mo ng pera mo, di ba? Makapal pang bulsa mo, okay, ito para sa education fund, ito sa emergency fund, ito para sa pang-rent, ito naka-allocate na. Yun yung pag binudget mo, na-allocate mo na, di ba? Kung ano yung matira, yun ngayon yung pagkakasyahin mo. Eh, alam mo naman, Miss Irene, pag konti pera natin, nagkakasya, di ba?
On the other hand, pag sobra pera natin, nauubos din, di ba? Oo, pareho pa rin. Oo, so, ang galing ng tao ang galing talaga ng tao. Kaya niyang pagkasyahin yung konti. O kaya rin niyang ubusin yung malaki. Kaya mas mainam na yung unahin mo muna yung mga pinaglalaanan. Kung ano matira, pagkasyahin mo. O, di ba? So, sure ka na dun sa future mo, dun sa mga pinaglaanan. So, therefore, the ideal savings formula is, or savings mentality, pag-iisip is, yung kita ko, una kong kaltasin ipon. Yung mga pinaglalaanan. Kung ano matira, yun ang panggastos. Yun sa inyo, na mga nagtatrabaho, sa atin, lalo na mga nanay, pag ba dumadating ang sweldo mo, pwede mong sabihin na, ito akin, para sa akin lang, yung side na to, ito, pagtatabi ako sa akin lang. Nagagawa mo ba yun, Miss Irene? If you recall in the past, yung bang Usually, feeling mo, two-income families kayo. Nung una nga diba, kami mag-asawa nag-usap. Yung sa akin ang gagastusin, yung sa kanya ang iipunin. meron pa kaming ganun. pwede naman, kasi pinag-usapan ninyo di ba? Pwede Pinag-usapan yun. namin. Oo. Pero sa mga ordinaryong mamamayan, katulad ko, kadalasan hindi pa dumadating yung sweldo. Namobrobleka na kasi kulang. Hindi pa dumadating ang sweldo, parang dumaplis na, dumaan na kasi nakaabang na yung mga babayaran. So, hindi ko masabi na itong tatanggapin kong sweldo merong para sa akin. Wala. Lalo na kung nanay, 'di ba? Mauna na yung anak ko, pamilya ko. So, anong nangyayari? I have to save. When I save dahil para sa pangarap ko 'yon, meron akong iniipon para sa sarili ko. I'm paying myself, pero makukubra ko 'yan in future. Nako, humahabang usapan natin, konti time. Oo nga. But anyway, we were able to tackle yung expense, 'di ba? Spending wisely, mag-save. Paano mo naman patataasin ang income mo? Mga nakakausap ko, hindi ko kontrolado, may performance appraisal. Tapos pag nag-increase yung kumpanya, 3%, 4%, 5%. Kakaunti ang inflation, paano na lang, 'di ba? So, kailangan meron kang ibang pagkakakitaan. Alam nyo, sa pandemic, natutunan natin na kulang pala yung iisang income. Kahit napaka-stable ng trabaho mo, nung nagka-pandemya, nawalan ng trabaho, di ba? Nawala. So, kung meron kang multiple income streams, may iba-iba kang pinagkakakitaan, kung may mawalang isa, kahit konti, meron pa yung iba. So, ang sinasabi dito, kailangan meron kang regular na pinagkakakitaan. Kung may hanap buhay ka, yung sweldo mo. Meron ka ring sidelines. Yung sideline mo, yan yung kung minsan malaki ang kita, minsan konti, minsan madalas, minsan madalang, di ba? Tapos meron ka ring ipinupundar na pangmatagalan. Hihiramin ko yung mga salita ni Chinkitan, di ba? Galing-galing ni Chinkitan, di ba? Sabi niya, yung kita natin, merong gulay, merong munggo, merong mangga. Yung gulay, pag nagtanim ka, usually after 1 month, mag-harvest ka. Yun regular. Yun yung trabaho sa alarin mo. Yung munggo, yun yung mga tigmamaliit, tig-konti-konti, pero pwedeng madalas. Okay? Yun yung mga sideline mo. Yung mangga, yun yung matagal, ilang taon mong inaalagaan, hindi kumikita. But once na namunga na siya, tuloy-tuloy na yan. Bakit kailangan may mangga? Pagtanda natin, di na tayo masyadong makakatrabaho. Kailangan merong mangga. Meron kita na bubuhay sa atin kahit tumanda pa tayo. Diba? At ang pinakamainam na side hustle, yung gusto mong gawin. Kasi ubos na yung oras mo Ubos na yung oras mo sa pagtatrabaho ng trabaho mo. Pag gumawa ka ng side hustle, yung gustong-gusto mong gawin. Yung gusto mo yung mga katrabaho mo, something you enjoy. Katulad nitong ginagawa natin, Miss Irene. Di ba advocacy ko lang to magsalita-salita ng financial literacy? Dala ng Bangko Sentral, ganyan. Ngayon, ayan, financial consultant ako. I give talks. I'm paid to give talks and so on. Something I love to do. So kung if you come up with a source of income na something you love to do at yun ang ginawa mong passive income, kahit retired ka na, tuloy-tuloy pa rin yun, happy ka at kumikita ka because you're doing something you love. O, diba? Yan ang tip
Okay. Okay. Ito pa, last na, baka tayo mawalan ng time for yung Oo nga how eh. to manage Sa your debt. debt. Oo. Debt na tayo, debt. Debt na, daming mga Tama. Eh di ba, nag-budget-budget ka na, di Oo. ba? Na, hindi talaga kasya, so napapautang ka o nagka-emergency, hindi ka handa, eh di nagkautang ka. Ngayon, alam nyo, ang sinasabi ko lagi sa mga tinutulong ko, parang gusto na nila mag-suicide, masyado ng depressed. Merong life after death. Kayang bayaran ng utang, kayang mawala ang utang. Okay? Ito ang sikreto para mawala ang utang. Ano sabi ko kanina? Cash flow management. O, di ba? So, cash flow. Kailangan tingnan mo yung kita mo minus yung gastusin mo, magkano ba talaga yung pwede mong itabi para pambayad ng utang. 'Di ba? So, Meron sasama mo din maitatabi. dun sa Kasama outflow siya mo, doon. yung debt Nasa out. servicing. Oo, Nasa cash kasama out. din yun. Ang problema ng karaniwang Pilipino, Miss Irene, mas malaki talaga yung kailangan nilang i-out. Mas malaki dahil sa utang. Tapos, para mabayaran yung utang, nangungutang ulit. So, lalong lumalaki. Ito ang tip dyan. Kailangan mong pakiusapan lahat ng pinagkakautangan mo para pagbigyan ka, i-waive, mawala ang mga penalties, interest, tapos bigyan ka ng installment. Sige, itong utang ko to, babayaran ko na lang sa'yo. Sabihin mo sa loob ng 2 taon, 3 taon, huhulugan ko. Pag pumayag sila, syempre wag mong tatanggapin yung offer nila kung hindi mo kaya, no? Kailangan mag-negotiate kayo para mapagkasya mo yung cash flow mo. Halimbawa, ang sweldo mo, 35,000. Ang gastusin ninyo, 15,000. 'Di ba? O sige, 20,000. So, 15,000 yung extra mo. Ang dami mong utang. Kailangan pagkasyahin mo sa 15,000 lahat ng kailangan mong hulugan. So, i-negotiate mo yung mga pinagkakautangan mo para lumiit. Kunwari, maging instead na 6,000, 1,000 a month na lang. Mga ganun, hanggang magkasya yung 15,000 mo. Tapos, i-prioritize mo ngayon yung mga pinagkakautangan mo. Ipaglista-lista mo talaga sila magkanong interest, magkanong ganito, anong penalty, para masabi mo, itong kailangan ko unahin bayaran kasi ang tindi ng interest niya, ang taas. Di ba? Uunahin mo ngayon bayaran yung mga mas nakakapabigat sa'yo. Tapos, pero yung mga iba, babayaran mo pa rin ng maliit na installment. Kung 15,000 yung kaya mong pambayad sa lahat ng utang, huwag mong babawasan yan. 15,000 ng 15,000 yan. Respetuhin mo yan at bayaran mo lahat ng utang mo. Siyempre, yung mga pinprioritize mong utang, mauna silang mabayaran. Lahat, 15,000 pa rin. So, lahat ng na-extra, ilalagay mo sa next priority. Pag nadapos naman na rin yun, lahat ilalagay mo sa next priority. Ito yung mga tinatawag nating snowball method, avalanche method, kasi lahat nung naka-allocate mong pangbayad sa utang, ibubuhos mo talaga pambayad ng utang. Hanggang maubos sila. Pag naubos sila, ayan na, wala ka ng utang. Pwedeng tumagal, ilang taon, okay lang yun. Mawawala rin yung utang mo pag tiyagaan mo. Siyempre, mas maganda kung mataasan mo yung income mo para yung 15,000 mo, tumaas-taas, mas mapapabilis. Ngayon, napakahalaga. Paano kaya yaman? Pag nawala na yung utang mo, sasabihin mo, pag nawala na yung utang ko, yayaman na ako. Hindi ganun yun. Habang tumatagal, yung 15,000 mo, nababayaran na niya yung utang, sumusobra na siya. Halimbawa, ang kailangan mo na lang installment bayaran, 6,000, 15,000 yan, di may 9,000 ka pa. Yung 15,000 na yun, wag mong gagalawin yun na panggastos ng kung ano-ano. Yung 15,000 na yon, nasanay ka na nakalaan na yung 15,000 na yan, pambayad sa utang. Pag nababayaran na yung mga utang, ilagay mo na sa ipon, ilagay mo na sa investment. Hindi uutang ulit. Kasi Hindi uutang ulit at hindi panggagastos. Hindi yung, nako, pwede ko nang bilhin yung magandang refrigerator ng hulugan. No. Laging kung may gusto ka, iisipin mo pa rin, need versus want, need versus want. Itong extra mong pera, ilagay mo na sa pagpupundar para sa pangarap mo. Nasanay ka na na yung 15,000 tinatabi mo. Di ba? 3 taon ka na nagbabayad ng utang, 15,000. Huwag mo nang bawasan yun. Kung pwede nga, dagdagan mo pa kasi lumalaki kita mo, dagdagan mo pa. Ilagay mo na sa investment. Manood ka dun sa episode ng Bridges pang investment.
Kasi dinidiscuss talaga Oh, yun, doon. no, Or magkaroon tayo ulit ng episode later on ng Ah. mas detalyadong paano ka mag-ipon, paano ka mag-invest, o kaya paano ka magpundar ng negosyo, o kaya paano ka magbayad ng utang talaga. Kasi ang dami nating kababayan, dami nilang utang. Dami namin utang, pati ako meron. Ay. Pero at least ako, alam ko yung paano. So alam ko mawawala ang utang ko. Eh ikaw? Hindi ka, Miss Irene, alam ko nakautang eh. Yung nakikinig sa atin, ikaw. Nakawala na ako Alam mo dyan. na ba? Paano lumabas sa pagkakautang? O, di ba? Wow. Pero gusto ko lang sabihin last word about utang. Pwede, Miss Irene? Oh, sige. Alam ko wala tayong time. Ang golden rule sa pagkakautang, sa debt management. Golden rule. Bayaran ang utang. Okay? Ang utang kailangan bayaran. Kasi kung hindi mo babayaran yan, lalaki ng lalaki, interest, di ba? Lolo, baka makulong ka pa. Sa totoo lang, walang nakukulong sa utang, pero kapag nagawan ka talaga nilang tamang kaso, pwede ka pa rin makulong, di ba? So, kailangan ang utang bayaran. Inutang mo, bayaran mo. Yeah. Golden rule. Okay? Alright. Tapos, paano ka mapawala sa, hindi ka mapariwara sa utang? Uutang ka lang kung totoong, one, kailangan, or two, lalaki ang kita mo, lalago ang kabuhayan mo pag umutang ka kasi ininegosyo mo. Pero dapat yung negosyo mo, sure ha, sure na sure. Pangatlo, pag umutang ka doon sa mga tamang nagpapautang, yung regulated ng Bangko Sentral. Kasi hindi ka mapapariwara. Kapag umutang ka doon sa, ang tawag doon, yung mga nagpapautang na napakataas ng interes o kaya sinisira ang buhay mo pag naniningil na, sinisiraan ka sa lahat, hindi yan maganda. So, pumunta ka dun sa regulated. Mas mahirap umutang doon pero mas protektado ka. Yan. Okay. Alright. Wow. Naku, so talaga, no? Ang bilis talaga Kulang ang time. oras natin. Kulang ang time natin. There are so Kulang much ang time. Marami pang tips to pero be wala learned. And I hope itong bridges makatulong din talaga sa lahat ng nakararami. Lalo na naman mga estudyante natin sa UST. They should, as young as they are, di ba? They need to start early. So, ma-manage nila yung cash flow nila, mga ganyan. Kahit na habang estudyante may cash flow din yan eh. Di dapat ma-manage din nila, no? So, dapat magsimula sila wherever they are. Di ba? So, Miss Chris, maraming salamat for sharing your time, your experiences with us, no? And then, ayan, pasalamat din kami, ha? Thank you. Walang ano talaga. Thank you. Thank you also to our sponsors, to the COCAFE or the College of Commerce Alumni Foundation and the UST Alumni Association. Also to Dr. Carl Balita for helping extend the virtual reach of Bridges. Dear friends. Thank you so much, Miss Irene. Thank you so we much hope we to can invite you organizers ng again, Bridges. This is not the last or the first and the last time. And then, so dear friends, thank you for joining us today. Do watch Bridges again on Tuesday. Subscribe to our UST Tomasian Alumni Community YouTube channel and Facebook page. The past episodes of Bridges can be watched in our USTAAI FB page and YouTube channel. You may also watch it via Dr. Carl E. Balita's Facebook page, https://www.facebook.com/Balita Carlito. Remember, here at Bridges, we do not build walls. We build connections to reach out one another. We continue to build strong bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Enjoy the rest of the evening. Goodbye and mabuhay. In homes and screens our lights unite, classrooms stretch beyond four walls. Through every challenge day and night, our faith and growth still calls. Parents guide with gentle hands, teachers walk each step inside, together building future lands where values never hide. Though paths may shift and seasons change, our hearts stay close, our goals arrange. A journey set by trust and care, a mission we all share. These are the bridges we create,
From school to home, from heart to heart. Learning grows and values shape, in every role we play our part. Work in progress day by day. Hand in hand we find our way. Bridges of hope, bridges of grace, in this UST learning space.